Hi, welcome back to Tara Page Philippines po. And this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising na Aquarius. So, this is for March 31 to April 6. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo alam yung sun, moon, and rising nyo, saan po ng video, meron po tayong link para dito, para mapanood nyo po. Remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. And in-invite ko po kayo mag-click ng join button sa baba para maging member ng ating channel so you can have access for our exclusive videos and additional perks po. Okay? And for private readings and spellworks, message nyo po ang page natin and may admin po na tutulong sa inyo. At para naman po sa donation, you can use the thanks button sa baba. Yung parang heart. Naging cat food kasi. So Aquarius, kamusta ka ba? Okay. So we have here the moon and to be fair. You know what, medyo siguro part na rin to ng current retrograde that we are in. Andoon kasi na na pinapakita ng cards na emotions is starting to get inside you. Andoon na medyo nakakaramdam ka na parang why, ayun parang I feel like this o feeling mo kailangan ng may mga changes na mangyari or magawa. And this is what really is happening. Kasi the universe is introducing you para hindi lang logic ang napakinggan mo, hindi lang yung naiisip mo o yung pinaplano mo, but also yung voice ng heart mo. Kasi ito na yung gustong dalhin sa'yo ng universe that you will also, yung kung ano yung naramdaman mo is mabibigyan mo ng justice, mabibigyan mo ng balance, mabibigyan mo ng proper attention, and for sure, importante rin siya kasi you are also starting to feel na parang, okay, hindi na to maganda, or this is not right, or ito yung bagay na medyo parang hindi na siya applicable sa'yo, or yung mga disrespect, nararamdaman mo na siya and you know that you need to take actions with it. So, andoon na, unti-unti na, inaangat ng universe yung emotions mo towards those matters. Pero what's crossing you at this time? So, we have here the Chariot, tsaka yung Orphan. Siguro din yung point kasi kaya hindi mo din ma-decidean or mabigyan ng justice, ng hustisya yung nararamdaman mo is because kino-consider mo na, ay hindi, kasi parang family ko na tong mga to Tapos kapag nagsalita ako or nagbigay ako magsabi ako nararamdaman ko, baka naman biglang sabihin sa akin na mali ako or what not, or andoon na bigla kang bigyan or bigla kang iwanan sa ere na ayaw mo na maranasan. Kasi you know the feeling ng paano mapag-isa. Kaya siguro yung time ito na yung time na ini-stir up yung emotions mo. Kasi para malaman mo na, ay, this is no longer giving or hindi na ito tama. Para maprotektahan mo din yung self mo. Kasi naging vulnerable ka for quite some time. Andoon yung emotions mo medyo nabibigyan masyado ng ganon, na hindi mo, parang okay lang at first, parang inisip mo, maybe it's part of it. Pero, nakita mo na rin medyo sumusobra na. So, it's time that you, minsan kasi huwag natin i-consider na matagal na natin kakilala As, once na kasi nagkaroon na andoon na nagsisimula na that respect is no longer in any relationship, hindi na mag-work yun. Sabi nga nung nanay ko dati, love cannot survive without respect. What here yung desire card mo is meron tayong 3 of Cups and to the sea. So, andun pa rin na you're open for, you're still hoping that magkaroon ng open communication. So, in a way, open for dialogue, para masabi mo, mabigay mo yung nararamdaman mo, ma-expose mo kung ano yung kailangan mo sabihin. Andoon na mabigay mo kung ano ba talaga yung sa loobin mo. And also, at the same time, para maintindihan mo rin kung ano ba yung nasa sa loobin nila.
So, anito yung sinasabi ng cards na yun yung desire mo. Simple lang naman yung gusto mo eh. That open communication, yun yung hinahanap mo. So, alam mo din saan ka lulugar at paano mo sila approach. CB, ayan. Huwag ka sa mesa, nak. Dito ka, bete. Dito lang po yan. Ayan, dito ka lang. Sorry na. Baby, no. Babe. Ayan. So, tingnan natin yung foundation mo. So, we have here the Four of Swords and Between Worlds. Well, majority, hindi naman ito sa lahat, pero a lot of you guys na may Sun, Moon, and Rising na Aquarius, most of you have issues as well with regards to some parental person. So, it could, most likely to sa father figure na andoon na may hinahanap kayong certain na bagay or andoon na hindi na fulfill ng father figure nyo yung discipline, yung tough love, yung tipong hindi napunan yung part na yon. Kumbaga sa yin yang, nawawala yung yin or konti lang yung yin. So, andoon na, siguro nagkikrave ka ng nagkikrave ka ng acceptance, nagkikrave ka ng validation. And siguro sa tingin ng iba, OA ka, o parang nakakairita ka. Pero kasi, hindi nila naintindihan yung ugat nung ganong klaseng pag-uugali mo. Hindi nila na-arok na ito pala yung dahilan bakit ganito yung cravings mo. And the universe wants to heal that part of you. Mabigyan ng tamang hustisya yun. Kasi sa past, we have the Seven of Pentacles and Time for a Nap. Alam niyo yung tipong natuto kayo at a very early age na pangalagaan yung sarili nyo, mag-take care ng sarili nyo, to look after yourself. Yung tipong, may iba pa nga ako nakikita dito na may sakit na kayo pero still, wala kayong mapagsabihan, wala kayong matakbuhan. Kailangan asikaso nyo yung sarili nyo. Bigat na ng flagdaanan mo, Aquarius, And andun yung point na hindi mo alam paano ka manghihingi ng help sa iba. Pero pag ikaw yung nahingian ng help, it's easy for you to give. Kasi nga, naghahanap ka ng acceptance ng family na yun. Naghahanap ka nung essence na naramdaman mo, you feel belong. Now, in the possible future kasi, we have here yung na ikaw, ito yung Knight of Cups, tsaka yung Serendipity. Yung isang gusto ko yung isang sinabi, I think sa Jurassic Park yata yung part 2, na sinabi doon, life finds a way. Pero medyo i-rephrase natin para sa reading mo. Love finds a way. Actually, may kanta yun, di ba? Pwede kantahin. Baka, copyright. And it's true. Love will always find a way to touch us. It pwedeng madelay siya, pero darating at darating siya. At ang maganda nito, yung love na parating, ito yung love na kailangan mo eh. It's more on the acceptance, it's more on the discipline, it's more on the tolerance. Andito yung love na klase, yung klase ng love na pipiliin na masaktan ka para na maitama ka kaysa naman hayaan na mabuhay ka sa kasinungalingan. So, eto na yung part na yun na you will start to receive it in different ways from different people, from different times and different places. Hi! So, kung nakaka-resonate ka sa readings, request ko na i-click mo yung join button sa baba para ma-access mo extended readings natin kung saan mas malalim yung mga messages ng cards. But for now, tuloy natin yung reading mo. So, yung physical environment mo is the Eight of Pentacles and the Card of Fates. You know what? Time din na minsan bigyan mo yung sarili mo ng chance to also physically rest and mentally rest. Kasi ginagawa mong dami sa inyong ginagawang escape yung trabaho, nagpapaka-busy, para hindi masyadong mapansin yung mga nararamdaman. During this Mercury retrograde, one of the best things to do is actually reflect. Ano ba yung sino ka na ba ngayon? Ano ba yung mga emotional needs mo?
Ano ba yung mga bagay na kine-crave ng heart mo? Magandang andoon na bigyan mo siya ng attention, yung mga bagay na bigyan mo ng pansin. Allow yourself to understand who you really are. What is it na sinasabi ng heart mo? Wag mong ano na gamitin yung trabaho as an escape. Well, sometimes yes, maganda siya. Kasi ako ginawa ko yun before when I had problems. Nag-focus ako sa work. Pero para kumbaga yung escape ko, yung next 9 hours ng trabaho. Trabaho lang. Medyo nakakalma yung utak ko. Then, iisipin ko na rin yung problema or maghanap ako ng solution after my duty. So, same thing with you. Huwag mong gamitin na escape yun. Sometimes you need to face it. And don't oversleep kung maaari. Kasi hindi rin maganda yon. Anything na sobra din kasi is masama. Kahit yung pagtulog, kapag nasobrahan yan, that's also a bad thing for us. In your emotion environment, we have here the King of Wands and the Card of Peace. Diba? Reverse yung peace mo. Naghanap ka talaga na nahanap mo talaga yung place mo sa mundong ito, hinahanap mo kung saan ka lulugar, saan ka talaga, iba rin dito ba, ang dapat kong, remember the song, dito ba ang dapat kong kalagyan. So, you are trying to find your value. You are trying, inaalam mo kung ano ba talaga yung halaga ko, ano bang purpose ko. That's why it is a good practice ngayon, a wise decision, na bigyan mo ng oras. Pakinggan mo yung heart mo. Pakinggan mo ano bang binubulong nito. Para malaman mo kung ano yung next step mo. Malaman mo yung direction mo. So, hindi ka na mag-feel lost in this lifetime. Now, the hopes and fears kasi is yung na meron ka, Queen of Wands and the community. Alam mo, yes, totoo na there are people who are sensitive. Na kaya nilang maintindihan na may nararamdaman ka na hindi maganda, they can give justice, hustisya doon sa emotions mo. Pero rare kasi mga taong ganun. Hindi lahat ng tao is kayang bigyan ng maging ganun yung approach na maging concerned sa pinagdadaan ng iba or maging sensitive sa pwedeng pinagdadaanan ng isang tao. This is also, although you're hoping na makahanap ka, yes, may mga darating na taong ganon. But, sabi nga ng Queen of Wands, sometimes you also need to be your own hero. Sometimes, kailangan ikaw mismo yung mag-fend sa sarili mo. Kasi, even before nga, di ba? Sa past mo, na ikaw na mismo yung nag-aalaga pag may sakit ka, why not do it in an emotional level then? Kasi, in the possible future, we have here the King of Swords and the Deep Knowing. Yeah, there will be people na ipapadala universe sa'yo. And they will help you, they will mentor you in a way na ang focus nila is with regards to your emotions and with regards to your heart. So, andoon na they will also teach you paano i-handle to. And medyo mahirap, pero masakit, pero maganda yung maging experience mo. So, when can we expect these people to come into your life? I-check natin siya sa extended reading mo. Para mapanood mo siya, i-click mo yung join button sa baba. At tandaan natin yung readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. Aquarius, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you sa extended readings natin. All the way here po, from Dominican Hill in Baguio City. Have a great day. I'll see you soon po. Bye!